talagang bastusan na ang labanan ngayon. Bastusan na. Ito'y pagpapakita na wala na hong kinikilala ang administrasyon. Kawalan ho ng respeto. Talagang bastusan na. Unang-una na ay si Antonio Trillanes na hindi ko alam kung tuta na ng ICC. Matindi na yung tinatawag nilang impunity dito sa pamahalang ito. Mabigat, di ba? Sa palagay ko, dapat nang kumilos at magpakita ng kanyang hakbang at ng kanyang kapangyarihan ang Supreme Court. Sa tingin ko, dapat ay kumilos na ito hinggil sa pakikialam ng ibang bansa sa ating hudikatura. Dahil nagmumukha tayong walang sistema na walang maayos na justice system dito sa bansa. Hindi ba ga? Pinas. 5:03 in the morning. Good morning. Nako, talaga naman ako matindi ho yung mga kaganapan ho kahapon. Pero alam nyo, nakakarimarim ho talaga ang ating sitwasyon. Sapagkat wala nagpapakita ho ng kawalan ng respeto ang hudikatura, at ang ibang sangay ng gobyerno sa lehislatura. Oo. Remember, ang NBI ay nasa ilalim ho ng Department of Justice. Ayan. Pero ang Department of Justice ay nasa ilalim naman po ng nasa ilalim ng Executive Department. Ayan. Ay ang mga korte ay nasa ilalim naman ho ay ang judiciary naman ho ay nasa ilalim ng Supreme Court. Pero yung mga korte, yan ho'y nasa ilalim ng Department of Justice. Yan. Kahapon ho'y talagang matindi sapagkat kawalan ho ng respeto ang umiral. Pero bakit ba biglang lumabas at nagpakita itong si Senator Bato de la Rosa? Sa tingin ko ho, kaya lumabas itong si Bato de la Rosa, ito ho ay bilang pagpapakita ng kanyang tiwala sa bagong liderato o magiging bagong liderato ng Senado. Sapagkat kahapon, siya na lamang ang kulang. Parang, ewan ko kung tama ako pero parang nakita ko, isa sa mga bumoto kay Tito Soto as Senate President ay si Alan Peter Cayetano. Hindi ko alam kung pwede siyang bumoto sa kanyang sarili by the time. Kaya lang, isa sa bumoto sa pagka-Senate President ni Tito Soto ay si Alan. Parang baka nagkamali lang ako anong tingin. Kaya lang, ano't ano man, 13 ang bumoto kay Alan Peter Cayetano. Ibig sabihin, hindi kasama sa boto si Alan Peter Cayetano. May 13 iba pa. Whatever it is, ay isang boto, kasi kung hindi, pantay no? Pantay. 11, 9, 10, 11, di ba? At itong isa kabila ay parang halos ganoon din. Ay talagang kailangan ang boto ni Senator Bato de la Rosa. And because of that particular scenario, lumabas si Senator Bato de la Rosa dahil sa tiwala sa pamumuno, sa magiging pamumuno nitong si Alan Peter Cayetano. Bakit ay kaninyo? Sapagkat alam niya na pwede siyang ipagkanulo ng mga grupo nitong sina Ping Lacson at saka itong si Tito Soto. Hindi ba ga? Lalo na nung narinig ko yung bulong nitong si Senator Amy Marcos na sabi niya ay yung mga taga-NBI ay nandoon na sa opisina, sa taas. Pinapasok na ni Tito Soto. Di umano. Yun ay kwento ni Senator Amy Marcos. And that happened. Yun na nga. Kaya pagpasok ni Senator De La Rosa, nasa loob na ng Senado. Kawalan ng respeto at kawalan, talagang bastusan na ang labanan ngayon. Bastusan na. Ito'y pagpapakita na wala na hong kinikilala ang administrasyon. Wala na hong kinikilala ang batas. O wala na hong batas na kinikilala ang administrasyon. Matindi na yung tinatawag nilang impunity dito sa pamahalang ito. Mabigat, hindi ba ga?
buti na lang or magkaganon man ay naayos naman ang sitwasyon. Napayapa at mananatili lamang ho sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Si Senator Bato de la Rosa. Kaya lang ho, medyo sa ganang akin, parang ako'y parang ako'y nanghihina pa rin sapagkat patuloy na sinasagkaan ng mga tao, ng mga Pilipino mismo ang tunay na sitwasyon ng ating hudikatura. Masyado hong minamaliit nitong mga taong nasa likod ng pagtatraidor sa soberenya ng ating bansa. At unang-una na ay si Antonio Trillanes na hindi ko alam kung tuta na ng ICC. Hindi baga? Hindi natin alam. Pero ang unang-una, hindi baga, sa palagay ko, dapat nang kumilos at magpakita ng kanyang hakbang at ng kanyang kapangyarihan ang Supreme Court. Sa tingin ko, dapat ay kumilos na ito hinggil sa pakikialam ng ibang bansa sa ating hudikatura. Dahil nagmumukha tayong walang sistema na walang maayos na justice system dito sa bansa. Hindi ba dito sa Pilipinas. Kaya kung ako'y narinig, sa aking palagay, ay Supreme Court must do something. Ang sabi nga ng mga eksperto, dapat ang ICC must be the court of last resort. Ibig sabihin, kung talagang walang kakayanan ng Pilipinas kung ano man, para asikasuhin ang mga krimen sa bansa, teka muna. Di ba ay di sa ICC tayo humingi ng tulong. Pero hanggat kaya naman nating ayusin, panindigan at panghawakan ang sitwasyon ng ating hudikatura sa bansa, marapat lamang na dito litisin. Ang nangyari kasi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ba ito ay isang pagtatraidor. Pinag-usapan, pinagplanuhan. At isa nga sa mga umamin na ito'y group effort ng Pangulo, ng Department of Justice, ng National Security Advisor's Office at ng DILG ay mismong si John Vic Remulla. Hindi ba na talagang pinagplanuhan nila na isuko ang karapatan at ang soberenya ng bansa sa ibaing dagat. Ganyang kabobo ang ating pamahalaan. Siguro baguhin ko yung term na bobo dahil ginamit nila ang kanilang utak para mailayo ang kanilang kalaban, which unfortunately hindi ganoon. Sa halip na lumakas sila at humina ang kanilang kalaban, lalong lumakas ang kanilang kalaban. Hindi ba? So it's not a smart move. Sa sitwasyon na ito, sa palagay nyo ba may tuturing mo pa rin smart move na itapon mo sa ICC ang isang Pilipino? Teka muna. Para namang masyado nating minamaliit ang ating justice system. Na hindi ko maintindihan bakit maging ang ating mga huwes ay nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan. Dahil ba sila'y nasa ilalim ng Department of Justice kung saan ay mga tuta ng bangag na administrasyon ang nakaupo? Yan ang problema natin ngayon. So, wala na talagang ibang kakampi ang katotohanan. Hindi ho ang hudikatura, hindi ho ang administrasyon, hindi ho ang ehekutibo, hindi ho ang lehislatura. Ang Supreme Court na lamang ho ang maaaring takbuhan ng katotohanan. Kaya dapat kumilos na, magpakita na ng kanyang gilas ang Korte Suprema.